Kalahating milyon? Masyadong malaking hinihingi mo. Maganda naman ang performance ng kumpanya. Tsaka malaki ang revenue last year. Kung tutuusin nga, parya lang hinihingi ko eh. Jaime, ang kapal ng mukha mo. Ilang araw ka nawala na walang pasabi, tapos babalik ka dito para manghingi ng pera? Bakit? Ano ba masama doon? Pera mo ba hinihingi ko? Kapatid lang kita. At wala kang karapatang ipagdamot sa akin yung perang yun. Sa akin inihabilin ni Papa ang pamamahala ng negosyo. Kaya ako magdedesisyon kung anong mangyayari sa pera ng kumpanya. Pera yun ng pamilya. May karapatan ako humingi kung kailan ko gusto. Tumigil ka, Jaime. Hindi ko maaaring payagan na lustayin mo ang perang pinaghirapan namin ng kuya mo. Dahil lang sa sugal mo. Sige. Kampihan niyo na naman yung magaling niyong anak. Huwag kang bastos. Kung binigay niyo lang sana yung gusto ko, edi tapos yung usapan. Wala kang tatanggaping pera. At huwag mo na rin asahan na meron ka pang tatanggaping mana. Hindi ka isang tunay na Gonzales. Anong ibig niyo sabihin? Ampung ka lang, Jaime. Kung nagbibiro kayo, Papa, masamang biro yan. Seryoso ako, Jaime. Nung ipinanganak ni Josefa si Vince, nagkaroon siya ng komplikasyon. Sabi sa akin ng mga doktor, hindi na raw siya magkakaroon ng anak ulit. Kaya naisipan namin na ampunin ka. Pero 1 taon pa lang mula nung inampung ka namin, nagbuntis ulit si Josefa. Hindi totoo yan! Ay, nako. Habang tumatagal, lumalalim ang kwento ng pamilyang to. Itong si Jaime pala. Ampon! That explains kung bakit itong si Don Vicente ay walang kaamor-amor dyan kay Jaime. Ito pang si Emily, ha? Hindi pa pala yan nasasabi kay Miguel na siya ay nagdadalang tao. Hay nako, malamang magugulat yan si Miguel pag nalaman niya ang pagbubuntis na yan. Pero alam mo, yung pagbubuntis ni Emily niya, mukhang yan ang magiging rason para hindi na mahiwalay sa kanya si Miguel. You think so? Aha. Pero parang ito si Miguel hindi pa nakakalimutan si Sare. Let's play the game. Wait and see. Hinga ka muna malalim, ha? Ayan. Isa pa. Ayan. Ano, Sarah? Magaling na ba ako? Dok Sarah, dapat ang tawag mo sa akin. Ay, sorry. Ano, Dok Sarah? Magaling na ba ako? Magaling ka na, pero kailangan mo pa rin inumin yung mga ire-reseta ko sa iyong gamot. Tapos, babalik ka sa akin for check-up. Okay. Sarah, gusto mo ba talagang maging isang doktor? Oo. Bakit? Ano ba pangarap mo? Makapangasawa ng isang doktor. Huwag mo nang isipin si Jaime, Papa. Makakasama lang sa'yo. Vince, saan kaya ako nagkamali sa pagpapalaki ng kapatid mo? Bakit kaya hindi siya lumaking matino at responsable na katulad mo? Yung sinabi mo kanina tungkol kay Jaime, totoo ba yan? Sana nalaman niya sa mas maayos na paraan. Hindi yung tulad kanina. Patawarin mo ako, ah. Hindi ko naman sana ipagtatapat sa kanya, eh.
Nabigla lang ako. Natatakot ako sa maaaring gawin ni Jaime. Di ba siya magalit? Hey, how have you been? It's been a while, it's nice to see you once again. Me, I'm doing just fine, living my life, showing myself a real good time. What am I saying? Who am I fooling? So before I let you Sarah, go, Bakit ka tumawag? just think that you nangangamusta lang. should know. I'm okay. May sasabihin ka pa? Huwag na tayo maglokohan. Alam naman natin na mahal natin ang isa't isa. Tayong dapat magsama. Ano ang gusto na mangyari? Iwan mo si Vince. Iwan ko si Emily. Punta tayo sa malayong lugar. Doon tayo magsama. Bumuo tayo ng pamilya. Ng bagong buhay. Ganon? Basta na lang tayo alis? Iwan natin silang lahat, pati ang daddy mo na na-ospital. Alam ko hindi ito yung tamang oras. Pero yun na lang yung alam ko na pwedeng gawin eh. Muna natin isipin yung ibang tao. Isipin muna natin yung sarili nating kaligayahan. Saan tayo pupunta? Ako nang bahala ron. Sa mamayang gabi, kita tayo sa parke. Huwag mo akong bibiguin, ha? Happy for you. It seems you're doing well. You're seeing someone